Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so magandang gabi sa ating lahat. Kay Brother Adolfo Gabato Villacura, magandang gabi watching sa lahat ng mga nanonood dyan sa Maya punto por punto. Magandang gabi po, at lalong-lalo na kay Reverend Father Darwin Gitgano at sa lahat ng mga kaparian. Sa lahat ng ating mga nag-subscribe sa YouTube channel, Lakbay Katoliko, gandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa inyong pagtangkilik, salamat sa inyong pag-subscribe. So anyway, pag-uusapan natin itong Daniel 7. So mayroong isang matanda na si Gondino, Contino Gondino. O si Gondino yan, yung kasama ni Daig na may maraming libro na magbasa ng history, pero ang pabor lang sa history na basahin niya, yan lang yung paniniwalaan niya. At ang pabor ba? Pag hindi pabor, ay hindi babasahin at parang sabihin walang kwenta at mali. May mali na pala yung history. Kung hindi sumasang-ayon sa kanila ang history, sabihin mali ang history. Pero kung sumasang-ayon naman, sabihin hindi mali ang history. Ganyan ang utak ng mga Sabadista. Magdasal muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So once again, magandang gabi po sa ating lahat. Now, gaano ba katotoo ang sinasabi ng mga Sabadista na ang Daniel 7 patungkol yung sa Fourth Kingdom, ikaupat ka hari aging arian, mauni ang papasi? So, gaano kaya katotoo ang mga sinasabi ng mga Sabadista? Ito ha, tignan yung little horn, by the way ha, edit ko itong kwan. Little horn pala, yung little horn sinabi nila, yun daw yung papasi. So paano kaya, no? Si Gondino, yung isang matanda na tinanong ko, meron ba siyang Bible scholar na ibibigay sa atin for support na lang, ano? Sinasabi niyang naturang little horn ay papasi. Sabi niya, mauunawaan lang dahil dun sa Daniel 7:25 na ibahin yung batas ng Diyos, at yan ang nangyari sa Santo Papa dahil iniba nila ang Sabado from Sunday, at marami na daw pwede nang kainin, kahit hindi kainin, pwede nang kainin. Yan ang kanilang mga mindset. So wala sila. Nanghingi ako ng Bible scholar, sinabing meron naman Sabadista. Sino ba sa Sabadista na Bible scholar? Kung si Daig yung tanongin natin, sabihin lang ni Daig na maraming Bible scholar. Maraming ang Bible scholar, but ang tanong, sino ba ang Bible scholar na sinabi ni Mr. Daig? Wala, di ba? So tignan natin tong katangahan ng pag-unawa ng Daniel 7. Kasi, di ba, nagmamayabang itong mga Sabadista, alam daw nila ang Daniel 7. Alam nila ang Daniel 7.
Pero, tinira nila ang Katoliko. Kahit ano pang gagawin ninyo, hindi na magigiba ang simbahang Katolika. Di naman yun ay maguba ni simbahang Katoliko, bisig unsaon ninyo. Tanawa. Ang sinabi sa Daniel City, basahin natin to. Sa Tagalog, magandang balita. Tatawa tuloy ako kay do sa pastor na translation daw ng magandang balita. Pagkatapos, King James yung binasa. Di ba malaking kalokohan yan? King James yung binasa, pwede ba yun? So anyway, unsaon paggubaan ng guba na gaps? Sige, pamatud ko no, naman may debate karong Lunes, pamatud-an ang butok 70 Adventist ba na pamatud-an sa Sabadista yang Roman Catholic Church guba ng daan, sukad pa sa sinugdan, daot ng daan. Tanaw siguro niya nga murag tagilid sa topic ang dugangan tungod kay wala magtuman sa sugo sa Dios. Dili na mo atong giaprobahan, ayon na nagsumpayan. Hadlok ni kay sumpayan. Problema na nimo saon nimo na pagpamatuod. Agi abangan niyo na lang sa Sunday evening din meron akong debate sa Common Sense TV, yung Sabadista bagong press yan. Graduate ng apologetic seminar. Subukan natin yung press niya. Yung topic namin is all about patutunayan ko, pamatud-an ako nga ang pari sa Roman Catholic Church muro ginagisugo, way labot ng mga pastor. Anyway, kung sasabihin mo Sir Archie na sira na yung Katoliko, maglatag ka ng ebidensya. Una, kailangan magigiba mo ang simbahang Katoliko kung submit ka sa akin dito with standard reference na yung tawag dito, yung founder ng Katoliko, if not Christ who is the founder. Kailangan makapaglatag ka ng ebidensya. Kung wala kang mailatag na ebidensya na ang nagtayo ng simbahang Katolika ay si Tarpulana, so wala, uwi ka muna. May gabi brother, lain pa akong nakita ninyong argumento katong tulo ka Sabadista ba, mura naman ka niya kulatahon, manuntok na inon. Yun yung mga kuan, yun yung mga ugaling Sabadista, lumabas talaga. Tayong mga Katoliko, nag-aamon ba tayo ng suntukan? Nag-aamon lang tayo pero debate ngamon, hindi suntukan. Sige. Now, question, ugaling Kristiyano, pure Christian ba yan? Yung suntukin mo yung si Sister Daday Claret. Diya? Ugali, kuan ba na? Batasan ba na sa mga tinuod Kristohanon nga maipit niyo suntukon, taka? Pwede din na. Tama ba yan? So wala. Nademonyuhan ng utok ka to. Kusus, kaya ako, sa totoo lang, hindi po ito sa pagmamayabang. Nag-asa ko kay Father Darwin kung meron ba tayong karapatan as kahit hindi pare na mag-deliverance in terms of deliverance prayer sa ibang sikta. Limbawa, ayan, may mga emergency cases lang, huwag yung deliverance kita, huwag mga emergency cases lang, so pwede pala pag na-practice natin yung cares o confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Pwede yan. Now, dyan natin malalaman sa deliverance prayer kung ilan yung demonyo nakapasok. Mag-react yan. So, now, tama. Hindi ito biro Yung mga ibang sikta kasi, kadalasan yan, walking possess. Hindi man natin sila nakikita na nag-react sila, yung mga ganon. Pero nakikita natin sa mga comment section lang kasi may yung demonyo, meron ding ibang atake na patago at may ibang atake din na hindi patago. Halimbawa, patago ang silence yung demons, hindi umaatake. Umaatake lang pag sila ay nagalaw. So, halimbawa, may puno ng balete, in short, or papaya, or anong klaseng puno. Pinotol mo, tsaka ka na nag-react dahil una ay nag-response yung demon. Giputol man ang balite, mauna nga nasuko ang mga demonyo, galit yung mga demon. So ayan,
Now, ang rason, itong mga ibang sekta, sa imong program, good luck na lang sa inyong debate, basin another lokapan na pod ka. O problema na sa debater nimo kung saan na ninyo pagkusokos niya. Hindi na yan problema ko, problema na yan sa debater ninyo. So pag-aralan mo yung kwan, dito na lang na kulatahan na to kulatahan na to na sa kamatuoran, hindi yung sotokon tagagwan na wala, hindi sa atin yan kwan. Now, ito joy uwan ning sulpot, uwan ning sulpot basin dili sila tinukod uwaw ni basin tinukod ni Kristo ba, si Brother Adolfo Gabanto. Yes, totoo yan. Now, mga walking poses po yan halos kadalasan, hindi naman lahat. Yung mga pastor, mga walking poses yan. So ano ang talagang ebidensya natin? Magandang gabi kay Jocelyn Cabasis, Josephine Cabasis. So yan, nag-react sila sa mga comment section. Yung iba parang nagwala, yung iba parang mga nagmumura. Yun yung mga, minsan nga ba, nanuntok na. Sige, explain ninyo sa Badista, ugaling Kristiyano bang manuntok? Kasi sa mga exorcist po na mga pare, kapag ikaw po ay nagamo ng suntukan, ikaw po ay possess. Pinalabas ng demonyo kung ano yung ugali mo. Possess, di ba? And after that one, hindi nga alam ng isang tao na nagamon bago. May mga ganun. So, they are possessed. Ikaw, huwag possess ka. Maniwala ka. Kung sana magkita tayo, deliverance kita, sigurado kung mag-react ka. Di lang tayo personal. Now, Daniel 7. Basahin natin to hanggang 20, saan ba to? Hanggang sa 27 kuan. Yung 15 lang, no? Sa Daniel 7:15 hanggang sa kuan ito, hanggang sa 27. So ito yung tatalakayin natin. Kaya basahin natin to Bro, ang natong nangagit ni Moog sumbagay nga ari lang ko makig suntukan. Sa FB brother, dagan kayo sa FB gamura. Pakita nako screenshot, ibig sabihin daghan pusis sa FB. May mga Katolikong na pusis din. Pero in response sa inyong pagmumura, nag-response din kami. Now, in terms sa walang wala good, murag wala lang ba? Parang wala lang. Pero nagbura agad siya, ibig sabihin, yan, reaction of the devil yan. So kaya, marami namang Katolikong napusis. Pero, mas delikado po ang kung magkakamit tayo ng kasalanan kisa pusis. Kaya nga, may mga Katoliko, dinideliverance, mag-react, wow! Yung mga ganun. Hindi naman lahat. Pero meron. So, pinakita kayo, mga walking pusis din kayo. Yung mga ibang sikta. Tignan ko lang, kung papayag lang kayong i-deliverance. Wala namang mawawala pag i-deliverance. Doon ninyo malalaman. Alam nyo ba, sa deliverance prayer po, unti-unti po tayong makonvert din kasi, ganun pala, ganito pala yung simbahang Katolika. We have the powers to yung pantaboy ng demonyo, magtaboy tayo ng demonyo. We have the authority, yung simbahan. Kaya mayroon tayong mga kaparian na mga exorcist. Wala may gamura sa ila pero gipang mura man nila ang mga tao. Si FD man to sila napusis pa ito. Name it. Kung si FD sila, saan silang saan silang chapter belong? Name it. Bakit sabihin mo si FD pero wala palang chapter? Sinabi mo si FD, may mga Katoliko na hindi si FD, nagko-comment lang. Siyempre, as a Catholic, we have the duty to response your allegation, response yung mga atake ninyo. May mga kuwan tayo. Si Lilith Camilon, sinako ang mga picture screenshot. Isin. Dapat siguraduhin mo, safe din yan kung nagmumura sila, dahil nagmumura din kayo. Kung nanuntok kayo, normal. Alangan naman kasi, manuntok din yung tao.
Balos magali ng kahoy nga way bot. Samot yung katulik. Kag moves, good vibes bro, gapuog sa tanan. So, basahin natin yung Daniel 7:15. Akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitaing yun. So, ang title po ng binasa natin is ang kahulugan ng mga pangitain. So, si Daniel, meron siyang pangitain. So, nireveal dito ang kahulugan ng pangitain. So, ito, wala palagi ka katubag sa question asa sa Bible sinless si Mama Miri. Walay indirect God, no? Nga, gipamulong ni Santa Maria, wala tay mabasa ana nga direktang namulong si Santa Maria nga ako walay sala. Wala man. Ha? So, naay mabasa sa Biblia, meron tayong mababasa sa Biblia na giingon ni Santa Maria sa San Lucas 1:48 na ito basahon ng niya sa magbisaya sa kadali. Oh, basahin natin tong kuan, yung Tagalog tayo. Mamaya sinless daw sinabi. Oh. So basahin natin yung San Lucas 1:48. Ano ang sinabi ni Mother Mary? Sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Oh, tingnan ninyo ha. Oh. Mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Oh. 49. Saan na ba to? Oh, sige, basahin natin na sa 49. Dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sa 47 ka pala, atras tayo sa 47. At ang aking espiritu ay nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Mismong si Santa Maria na ang nagsabi na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas dahil niligtas na siya ng Diyos. Sa paanong paraan? Pinili siya at pinawalang sala. Roma Kapitulo 8. Ang lahat ng mga tinawag at pinili ng Diyos ay pinawalang sala niya sa harap sa mata ng Diyos. At pagkatapos sabihin mo si Santa Maria may kasalanan. Name it. Kung anong kasalanan nagawa niya. So, anya lang kasimple. Kung imong gipang kay wala man gipasulat sa Ginoo nga sinless si Mary. So, di ba na baga kay si Santa Maria mismo miingon sa 47 nagdaig sa Ginoo ang akong kalag tungod sa akong Dios nga manluluwas kay giluwas na siya sa Dios. Sa unsang pamaagi na tungod kay gipili sa Dios ug ang Dios ingon si San Pablo kadtong gipili ng daan sa Dios ug gilain aron maiyaha walay sala at tubangan niya. Ikaw mayon kag naisala San Pablo wa. Binuang ng imo. Ang inyong Maria magkasasala na amuadi man. Now, wala na kung nag-analohiya kani ba kung hugaw ganin ning butanganan nimong tubig natural bisan pagkapulo na gisala imong tubig inigsod nimo diri hugaw sad ang tubig tungod kay ang imong butanganan hugaw o sa may nakapahugaw sa tao sala. Kung si Kristo mosulod di Santa Maria makasasala buti pa sabot si Kristo makasasala sad ana ra ka simpleng analohiya nakuha wa. Na ba? Kung sudlan nimo og Kristong ang Maryang makasasala imong Kristo hugaw makasasala imong Kristo. Ana ra ka sayon ba? Analohiya gan ka analohiya. Ang usa ka basong tubig gihumol nimo sa lapo kanay mga hugaw, mga tay-tayo dito, guban pa. Inikuha nimo ana bisan pagka ng tubig nga gisala og ka 20 giagi pa nag-purified pag 47 kabuk salaan inigbutang sa baso ana nga hugaw kadtong tubig nga gisala hugaw gito siya mahugaw to na inana sa kag Kristo. Kuha nimo analohiya kung isulod nimo si Kristo sa taguang ka ni Santa Maria sulod sa siyam ka buwan o si Santa Maria para nimo makasasala therefore ang Kristo makasasala. Kumaon ang imong panghuna-huna nararason. So much for Bisaya. Dito muna tayo sa Tagalog. Ilang mayroong imo gatapi kung Daniel City. Abot magkag Santa Maria. So mayroong pangitain si Kwan. Si Daniel, no? Kaya
nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. 17. So, nawala naman itong kakumin-commentary about ni Santa Maria. Hugawan daw na imuhang Kristo. Gilimpyo ang sala ni Mama Miri dili kay Saint Lucia. Asa man nimo mabasa gilimpyo? Asa man na mabasa ang gilimpyo? Kung gilimpyo na sa asa man na mabasa sa Biblia ang gilimpyohan si Santa Maria? So may sitasan ng gilimpyohan sa Ginoo. Mindset. So kung moingon ta nga makasasala din tagai kog sala o sa kabuk na imong Santa Maria. Kung wa kay mahatag dinhi bisag isa ka buksala, case is dismissed. Walay igo imong ebidensya pauli dito. Mura mo yun ka nga, nangawat man nagmanok, hamay imong ebidensya. Wa kaya mo. Uli, ngita sa ebidensya. Kaning mga tao nga nagsigi kusa walay mahatag ebidensya, kung adto na sa korte, way siguro ikaw pa'y makasuhan, priso ka pa. Utok, gamito. So ito, ang dinalasan na ko ang bato na imong comment section da kay malangay ito sa itong topic. Sinabi niya, ang apat na halimaw ay apat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamakala magpakailanman sa apat. So that's why nga sino ba itong apat? Yung Babylon, meron dito sa kwan, apat na kwan. Meron tayong isang Roma 3:23 brad, tanan nagkasala. Niingon si San Pablo, tanan nagkasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Si Santa Maria kay gitagaan man wa man makabsan. Niingon man ang Dios, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios. Diha gayod kaniya ang himaya sa Dios. Nakabsan day Santa Maria si Maya, asa man mabasa sa Biblia. Dahat ang tanawon do ganing imong giingon, tanan nagkasa. Kay bawo pug ka ng term tanan. Imong ikuridas. Kay tanan nagkasa, tanaw na to, Roma 3:23 sa malangay tanim mong kalaki nimo brother. Nagtopic ko about Daniel kay nainingon ipa-explain daw. Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Mo ni giingon sa Biblia ha si San Pablo, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Pangutana si Santa Maria nahilayo sa Dios? Ang Dios magalimidol niya. Ingna dito si Santa Maria nga ipakatao niya si Kristo ibuntis niya. Gisuod pa magali niya ang Dios nga si Kristo sa iyang tagwang kanya nahilayo ninon sa Dios. Unya sabay giingon sa Anghel Gabriel kay Santa Maria, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo na ani mo. Jesus, wag yun miingon sa Anghel Gabriel, maghimaya ka, ang Dios layo nimo. Jesus, Ginoo ko. Katarungan niyo ay klaro. So, muna dia. Atong tan-aw ning niya ang giingon sa Daniel 15 kanang tulo diha kagitawag nato og kanang upat ka gingarian natay kining ebidensya ana kana bitong naigikuha sa kuan yung kinuha sa tawag aning niya nga yung mga 70 Adventist ang panghuli na kingdom dyan is ang Roma. Aminado si Lolo, aminado nga si Lolo ikaw nag-ingon 18 minutes gipawalang sala. Giwalay sala ba gipili ng daan ningon si San Pablo kadtong gipili ng daan sa Dios gipakawala niya sala sa nga tubangan. Pangutana kanusam day si Santa Maria gipili sa Dios nagidad sa 30 pag anak pa lang daan gipili na nas Ginoo sa kanusam day ta pilias Ginoo kanang gungi sa taya pa ta pilion. Gipakatao taning kalibutan na kay gipili ta pormisyon. Mao nang inig-anak nato na natadaan sa kwan gipili na tas Ginoo.
itong background mo hat magbali. Muna itiman-an na to bagayo. Nya kitang mga tao. I-explain na ako na ugma magtapik ta na ugma si Maria waysa ay sa karon. Ay kuan tawag ganing malangay tanang kalaki nimo. Daniel 7 nasa na ba tayo? So, now hinangad kong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa tatlo at dahil sa nakakatakot ang anyo nito. Biruin mga naman, Sister Marie, gandang gabi. Biruin mga naman, bakit nakakatakot? Dahil wala magkadimaw imong gipanulti kontradik. Di man na kontradik. Sino ba nagsabi sa iyo kontradik? Kailan ka ba pinili ng Diyos? Bukas. Sige, dito, comment ka ng comment eh. Magbigay ka kung ano yung kasalanan ni Santa Maria. Magbigay ka, kahit isa lang. Para patas tayo. Kung wala kang maibigay, uwi ka muna. Balik ka na rito pag mayroon ka ng ebidensyang naibigay. Uwi. Sige. Pag sabi mo, ay, tao si Maria, makasalanan. Wala tayong pakialam kung tao ba siya o hindi. Ang hindi man ni isyo, magbigay ka kung anong kasalanan ni Santa Maria na nagawa niya. Para masabi mong makasalanan talaga si Maria. Kung wala kang maibigay, wait ka muna. Tama yung Katoliko. Sinless si Mother Mary. Now, saan na ba tayo? Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang natira. Kita ninyo? So gaano kamantas gaano kabrutal itong mga Roma in times of persecution. Pinapatay yung mga Kristiyano. So sa Bible nga dili man na iyang istorya. Muna magbigay ka ng kasalanan. Di ko naman sinabi sa iyo na sinulat ba ang kasalanan ni Santa Maria sa Biblia. Magbigay ka kahit isa lang. Sige, yung kino-comment po dyan, magbigay ka ng isa. Ubang apostol, wala gani gipanulat ilang sala. May kasalanan ba ang mga apostol? Siguro, dahil pinili silang makasalanan. Di ba? Minado naman si San Pedro. Lord, get away from me because makasalanan ako, Lord. Minado naman. Pero, in terms itong si Santa Maria, magbigay ka ng isang kasalanan niya. Sige, maghintay ako. Kung mag-comment ka pa ng ibang rason, hindi ko tatanggapin yan. Ito. Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan ng isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3. So, mga kapatid, itong 10 sungay is retirado po ito sa 10 ka mga emperor o persecuted Christian. So, meron tayong kopya dyan. Basahin natin yung kopya natin sa si Lolo. Tinanong ko siya, hindi pala niya alam. Na-research ko ito sa isang history book. Sinulat ko na lang sa record book ko kasi at that time, hindi pa available yung mga historyng dalhin sa bahay. Mahilig kasi ako mag-research sa mga libro dati. Kinopya sa library. Yung mga ibang history naman na hinahanap ko at ma-upload ko, binili ko. Yung iba, kinopya ko na lang dito sa ano. So, basahin natin yung yung 10, sabi ni Lolo, wala daw, hindi daw nasulat sa Biblia ang kung sino yung 10 hari. So, hindi alam ni Lolo. Hindi alam ito, sa Europe Before Modern Times by Obrim, page 181 to 183. Kung duda kayo, hanapin niyo ito. Ito yung 10 hari na who persecuted the Christian. Tinatawag po itong 10 persecutors. Una, si Nero. Around 64 to 68 AD was the first emperor to persecute
the Christian. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saint Peter, Paul, and Andros were among those martyred in this period. Sila yung namamatay, pinapako si San Pedro sa krus. Pangalawa, si Domitian, around 95 to 96 AD, persecuted the Christian. At this time, John suffered for the faith and was banished to the land of Patmos. So, inaatim si San Juan na lasunin, hindi siya nalason. Sinabi ni Kristo na kapag kayo po ay magkakainom ng lason, hindi kayo malalason. Di ba? Sinunog na lang, ayaw pa rin masunog. So, at that time, pinainanod na lang sa ilog. Nagbaka sakaling kainin ng mga pating doon, kainin ng buhaya. Doon nung time na napunta siya sa Patmos. Pangatlo, si Trajan, 106 to 117, decreed that the Christian were not to be sought out, but if denounced, they were to be made to sacrifice, offer incense to the emperor. So, this under were given in a famous letter to Pliny, the governor of Bithynia. Among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristus, and Alexander, all popes. So, kawawa yung mga santo papa natin, pinapatay. Meron ako church history dito na hindi ko nasa files ko. Nagmimisa yung santo papa sa above the catacombs, yung sa mga libing ng mga santo. Pinutulan ng ulo. Pati yung 9 deacons sa mga yun yung mga Roman Emperor dati. Now, hindi pa naging bansa yung Roman Emperor pa. Marcos, pangapat, si Marcos, di ko na lang babasahin yung mga dahil mahaba na, babasahin na lang natin to. Maikli lang to. Marcos Aurelius, around 161 to 180 AD. Sa Gamayng Sungay. Mamaya na, sir. Yan. Mamaya na, sir. Ito yung topic natin, sir. Good question. So, the philosopher emperor also persecuted the Christian. Saints Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were put to death. Pinatay nila. So, kawawa, no? Kaya ang simbahang Katoliko talaga, maraming martir. Sa panglima, ito yung mga 10 na hari, yung binanggit sa Daniel na 10 sungay. Binasa ko lang. Panglima, si Septimius Severus, around 201 to 211, put to death. Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. So, Maxim AD 235 to 238. Pang-anim to, also persecuted the Christian. So, kawawa yung mga Kristiyano dati. Now, Decius around 249 to 251. So that there were so many Christians that the government could not put them all to death. Consequently, he commanded all officials to try to make the Christian give up their faith and sacrifice to the pagan god. Torture was widely used. Saint Agatha was martyred. Ito si Saint Agatha, pinapatay talaga. Now, si Valerian, around 237 to 260, was responsible for the martyrdom of Pope Saint Sixtus and Saint Lawrence, yung nilitso na buhi o yung buhay. Diba sabi ni Saint Lawrence, loto na yung kabila ko sa kabila na naman. Pero nagtataka yung umiikot dun sa kwan, yung nagtuyok-tuyok, anong nag-aliluya man in terms na sila po masaktan. Bakit sila ay happy? Bakit hindi sila umiyak? Kasi ini-inspired po sila ng Diyos. At because of martyrs, maraming mga convert. According to Tortilla, na isang historian, hindi Kristiyano, na tawag nito
yung according sa ni Tertullian, the blood of martyr is the seed of Christianity. Totoo yan. Dahil mayroon sa Biblia ang King James, the New King James Version, 100, basahin natin to. Sa, yung may logo na 70 Adventist, tingnan natin to. Ang sa Psalm chapter 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Kamatayan po ng kanya santo. So itong gustong matuto ng Daniel City, huwag kayong maniniwala na santo papa yan, ha. Sige, tapusin natin yan. Itong number 9, si Aurelian, around 274 AD to 275, ruled for a short period but was nevertheless unfavorable to Christian. So wala talaga, wala siyang favor sa Christian. So pinapatay niya pag mayroong Kristiyano. So si Saint Valentine, isang Roman citizen yan, na-convert into Christianity, Catholic, naging pare. Nung kinasal niya yung mga nag-live-in, ay patay siya, pinutulan ng ulo. Kaya nga meron tayong Saint Valentine, yung February 14. Diocletian, pang-sampo, 303 to 305, began the last and worst of all the persecution. Saint Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, and many other met death. So you just imagine, bakit kaya pinapatay yung mga Kristiyano dati? Dahil ayaw nila ng Kristiyano. Because gusto nila na ang mga Christian yumuyuko sa kanila and even demand worship to their pagan god. Si Brother Ricardo Tobil. So, yan. Now, 10 hari yan. Yung sungay. Tuloy natin tong basa. Ito. Saan na ba tayo? Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay na kahulugan ng isang sungay tumubo sa naging dahilan para mabunot ang 3. Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata at ang ibig ang bibig sa sungay na sobrang kakayabangan ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako hoy nakatingin sa nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Yan nga, martir. Diba? Binasa natin, may mga martir talaga, mga Kristiyano, si Saint Agatha, si Saint Agnes, si Saint Lucy, Saint Lawrence, Saint Vincent, diba? Who suffered martyrdom. So kung ang 70 Adventist at that time sa mga panahong persecution, mayroon ba silang mga martir? Ilan kaya ang martir ninyo, ano? So wala kayong martir. Martiryo lang meron kayo. Dahil pinagpupukpok ninyo yung mga imaheng banal. So ito. 23. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. So, aminado si Lolo na ito pala ay Roma. Okay, good. Wala tayong problema, Roma. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat nasakop. Masasakop, yuyurakan, at dudurugin ito ng ang buong daigdig. Kaya, ang Roman Empire dati, marami po siyang nasasakop. Pati Espanya, Jerusalem, sakop niya yan. Diba? Now, saan na ba ito? 24. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Yun yung binasa natin, di ba? Yung mga emperor ng kahariang ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kaiba
sa mga una at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Tignan ninyo, sino ba itong 3 hari na pinabagsak? Yung hari sa Kwan, pinabagsak niya yung tawag nito, yung 'di ba 4 na Kwan yun. Oh. So ito, dito tayo sa 25. Sa Bisaya Bisaya. Kaya na mga Bisaya na to viewers ha. O man, dili man ni Santo Papa. Di man ni papasi kay nga naman wala may dili man kuan. Dili ang Roma, di na sila musugot nga naay laing taganasod nga mohari sa ilaha, maghari sa ila. So unsaon man ang niya og Santo Papa? Gikan day na sa Roma na Santo Papa di man. Oh, si Pope Francis taga Roma din na. Oh, di man tanaw na to 25 ha. Musulti siya batok sa laing makagagahom ug buntogon niya ang mga pinili sa Dios. Og maghuna-huna siya pag-usab sa mga panahon ug mga balaod. Ila ding iprove nga Santo Papa na kay giutro ang balaod. Wala oy. Walay na utro nga balaod dire. Ang naa dire giingon sa Biblia, naghuna-huna. Pasabot anang gahuna-huna, wala pa na utrohan, naghuna-huna pa lang kung ang Santo Papa ang ilang ifrob. Di man na sibo dia. Oh, wala nya kinsa may kuan, kinsa man ang biblical scholar mahatag nato ani karon nga kana dili na Santo Papa ang little horn. Nya ra sa New Bible Commentary o sa kaprotestante ba yan eh. Oh. O sa may giingon dire sa maong libro, those who sit the leadership of Daniel in the 2nd century BC usually identify the 4th kingdom as Greece and view the little horn as Antiochus Epiphanes. Hama, Santo Papa na Antiochus? Oy. Santo Papa na Antiochus kay atong i-prove anang siya ng little horn? Kisa may Bible scholar ninyo makatugan nga Santo Papa na tanawa, 27. Huwag nila man nagbasa. Hindi na tinapos. Og ihatag ngadto sa mga pinili sa labing gamhanan. Ang gingharian. Og ang gahom sa mga gingharian. Ubos sa kalangitan. Mapanag-iya sa katawhang pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingharian ug alagaran sila sa tanang nasod. Mao bitaw ning ang Roma gisulat ni San Pablo Roma 1 mahitungod atong taga Roma ang gipili gitawag sa Dios nga mamahimong iyaha. Amo na nga ang Roma pagkawala sa imperyo kay naka-convert man si Constantino. Oh. So unsa man ni karon? Na convert sa Christianity mo na nga ang Roma nahimong pinili sa Ginoo o giingon dia alagaran siya sa tanang katawan mo nang sa Roma 1:8 nagpasalamat si San Pablo nga ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Oh, nya kinsa may martir sa mga Sabadista karon diha sa Roma panahon sa persecution. Nya ay pasuminglan ni Santo Papa mo ay nagmartir. Mao'y nag-persecute ninyo. Kalayor mas tinon. Panahon sa Roman Empire, musugot kining taga-Roma nga naay-laing nasod, murol sa ilaha. O bitaning pinakamantas ang Roma, giingon ni Propeta Daniel, kay nga naman, ang Roma, daghan kina sa gisakop. Daw, provide ng inyong, mana, isgutan, kinsaman karon ingon si Lolo mo itong si Gundino man to. Awa na mo utrog debate ni Alcoldo. Gusto mo na. Wa. Luoy kayo. Muna nga, nagkutlo-kutlo, panag-antagan. Wa na mao. Munang, dire, pasudlan na sa Badista, kay gusto nun ako na regard aning Daniel 7. Tinuod na Santo Papa ang ilang kwan. Kinsaman nga Santo Papa na imong hari sa Roma. Kaya maingon sila kaning pulo kahari morning Roman Emperor. Pagkahumanan ng pulo kahari, kisa ni sunod ana. Mana? Oh, na sa may ni sunod ana. Kamo mga Sabadista. Taka mo. Nga. Muna inyo bang ipatuo ang mga tao ba nga Santo Papa na muna iuwat ninyo dito sa mga bukid-bukid. Kuha mo tayo ibang kay kabalo mo lag out of Facebook.
Sumala dali kinyo mailad oy. Santo Papa ni. Aga koy walihan ni mo na Santo Papa sige kay upat man na kagingarian. Uyon ka nga kana ikaw upat mao nang Roma. Oh. Now karon kay na may pulo ka hari. Kinsa man ang pulo ka hari? Bay na katugan. Sa wa man gibutang. Man dito magdugang. O nya anong gabutang man mugnalan ni Ellen White sa Biblia? Anang Joel. Panaga ni propeta Joel. Nga di man na wa mo Ellen White ana. So muna timanan na to. Ikaduha 23 nagunahuna nang sa 26. Ibasa wa amutlon ba gamit og bersikulos Biblia putlon-putlon kanang ikwanda Brad Inquisition di ay. Ha? O sa may labot ang Inquisition nganong naa ang Inquisition? Tungod na kay ang gobyerno nahasol pag-ayo adto mga tao nga mga irihes. Kadigani halos mo ila og gobyerno. So ang simbahan may uyon ang simbahan na kanang gitawag pamatay wala. Hindi man trabaho sa simbahan ng pagpamatay og tao. So ang gihimo lang sa simbahan may response lang sa mga irihes. Muna nga kung in times of Inquisition mahadlok ng mga laing sikta kay appeal sila sa patyon ana at the time kay appeal sila sa irihes. Straight to the point. Live. Muna itiman-anan nyo. So ayaw na ko patuuhan eh. Papasi. Dili rag Santo Papa kuno kay papasi. Kay SDA 100 ka member may na lang na isa makasabot. Mga ugok baya. Straight to the point. So wag gini. Miingon tag Daniel 7. Sige explain ninyo Daniel 7. Ug mao ba nang inyong explanation? Kanang little horn. Tagaay kog Bible scholar karon nga ang little horn papasina. Kay diri sa ako dili man. Tug gibasa nako ganina di man lagi Santo Papa. Sige saonan niyo pag reconcile para makaalos mo. Dai kog biblical scholar ninyo. Para makaalos mo anang inyong giingon nga papasi. Wala. Kung wala paulis sa mo, pamayaba sa mo dito. Basta na lang ba namoy makuha. Pulo kari gibasa na to ganina. Nagsimbolismo to sa kuan. Ang gitawag na to og mga Roman Emperor. Pag nawala na, mo bitaw ni si Constantino nag-convert siya into Christianity. Gihimo ra ba din lag founders Katoliko? Unsa man? Nadi. Na-convert to gali sa Christianismo na founder ni no. Buda. Watching from Marandag, Lanao del Norte. Brother Eddie Giras watching. Cyrus Glenn watching. Kiri Orimor watching. Sige. Correct bro. Ang naloko lang yung mga taga-bukid di marunong mag-log out ng Facebook. Yung mga naninirahan sa mga bukid area, mga bukiring area ba sa Bisaya pa ni mga bukid-bukid country ana. So wala kahit ano, hindi nga alam kung ano yung Biblia dahil walang Biblia minsan yung iba. Hindi pala alam ang Gospel of Christ ito. Kaya meron silang projector in terms. Bakit, Brad, pwede naman cellphone. Bakit laptop pa yung issue ng mga liman? Kasi po, ang laptop, ang advantages po ang sa laptop, halimbawa ito, projector. Ito kwanto, plus light. Projector. So, ang projector, issue nila doon, at magbigay ng picture na may kuan ko papasi, ano nangyari dito. Kung nag-aaral tayo ng husto with regards about history, kasi yung mga bukid area po, bukid country, wala po hindi. Mangmang po yan ng history. Hindi nga yan nagbasa ng libro. Minsan doon sa mga bukid area, tamla. Ano po yung tamla? Walang pinag-aral, di nga marunong magsulat ng pangalan. Kung hindi, kung sumasabay man sila sa Agos sa panahon ngayon, through high-tech na ba tayo, diba? May social media. Yung iba, nahihirapan pang mag-Facebook. Paano to ilagot? Saan bang share nito? Paano to i-cancel? Reply? Paano to replyan? Diba nahihirapan? So walang alam, in short. Yun ang madalas ninyong lokohin. Ngayon, sige. Ako, pangaralan na niyo ako ng papasi. Papasi, sige. Little horn papasi. Paano ninyo i-reconcile? Ang papasi ba, mayroon bang haring papa? Na naghahari sa Roma? Sige. Yan ang unang tanong. Pangalawa, ibibigay ang kaharian na yan
sa mga anak ng Diyos. At siya po ay gagalangin sa buong mundo. Kaya nga yung Roma, ginagalang ngayon dahil that's sentro po ng Kristyanismo. The center of the Christianity. Kaya ang simbahang Katoliko, tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay kilala sa descriptive name, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Merong isang babae pinangalanan ng isang Islam. Nakita ko. Yung mga Jordan, yung mga Saudi Arabia, bakit Muslim country? Yung Egypt, wala daw. Bakit Muslim country? Muslim country, so palagay na lang natin, Muslim country, bakit may mga Katoliko doon? Bakit may mga Katoliko? So pag sinabi natin Muslim country, wala ni mismong kuan. Wala ni mismong mga Kristiyano, bakit may Katoliko? Sa Jordan, mayroon. Sa Saudi Arabia, mayroon pa nga ang Our Lady of Arabia. Ang gandang kuan, katedral. Ang sentro na Kristiyano na piki mo ang Roma. Wrong! Wrong! Tignan ko ito yung history natin. Siya, walang history. Ako mayroon. Sige. Hindi Katoliko ang author. Yan. Kasaysayan ng daigdig. Tignan natin kung piki ba yung Roma. Sige. Sabi, ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Tandaan mo ha. Simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi sa tradisyon na si Pedro ay namamatay sa Roma bilang martir. Kaya sa Vatican City, doon sa St. Peter o Basilica, merong malaking katedral, St. Peter Basilica. Doon ka, punta ka doon para malaman mo. Ang paniniwala ng mga obispo ng Roma, ang mga kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Roma ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo, Kristiyano. Tuloy natin yung basa. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulog ang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katolika. At ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Kaya nga daw sa Daniel 7:27 na ibibigay ang kahariang ito sa mga anak ng Diyos at gagalangin siya sa buong mundo. Kaya ang simbahang Katoliko ay laganap sa buong mundo. Kahit sa mga Muslim country, mayroon tayong katedral. Kayo, ultimo nga Pinas, di nga kayo umabot ang ilang baryo. Katoliko ay tinukod og tao dito sa Rome, Italy. Bigay ebidensya. Sinong tao nagtayo ng simbahang Katolika sa Roma, Italy? Kailan niya itinayo? Anong taon? Sige. At kung mayroon kang maibigay, saan mo nababasa na standard reference yan? Ibigay mo. Kung wala ka, di kaluyi ako. Basig mo, magamit naman yung ngalan. Sa Facebook pa, inigkamatay ni mo, inighukom sa Ginoo, kaimpirnohonon magano, kasi pagkiro man ka. Magluhod, kaluyi ko luhod. Kaluyi ko luhod. Unsaon man ni Lord? Buhias ako, kadali Lord, bisag isa ka minuto lang Lord, kung ingno to, Katolikong tinuod. Wana. Lahi ng tanan. Bukid maning amo bro, pero di man mailad nila kay rally sila dire, sila man pod ning mitambong. Gilangaw man ang pastor gawali dili malpat ang mga Katoliko dire bro, watching from Simenta Mulabi. Doon sa mga bukid area, hindi ko naman nilalahat sa mga bukid, mayroon talaga mga bukid na fully equipped yung Catholic faith. May mga iba naman wala. Si kinsa man ka kadlokan, igapo sokol. Be, kung ganahan ka, sige, debate ta. Para sunod-sunod tong debate ko tatlo.
Yung kay Russia TV, Tagalog debate namin doon. Patutunayan na simbahang Katolika, mulat sa simula, sira na. Bakit ka sa debater mo? Nalaman niya na yung topic niya ang binigay, tagilid siya, dinagdagan niya. Ayaw ko na. Wala, wag nang dagdagan. Bahala ka na kung ano yung kuwan mo. Tugo na to nga imo istorya. Pero kamo, mga membro ang daot. Tugutan. Membro daot. Kung mayroong mga membrong sira, wag mong lahatin. Dahil hindi yan hindi mabasta-basta yan sa mga shout out idol si Alog TV. Dili na nimo tumbasan sa mga nasantos na. Dili ra oroy maluoy imo kaugalingon. Sige. Magbigay ka ng ebidensya na ang Katoliko'y tayo ng tao galing Batikan. Provide kung nagko-comment ka lang dyan, bahala ka na. Pasod lang na sa live. Di man musod. Tigini matawagan. Kayo mga sikta dapat tingnan niyo kung kailan lang kayo natayo. Inyong leader, wag daldal na magbasa kayo ng history. O saan man pod? Magbasa history katurang amigo. Tanawa tong imong amigo nga mayong laki kuno to. Sa debate way giatrasan. Pag-abot as Daniel Dos nangotkot magulo ni maglisoda po nimo. Lisoda po sa pangutana oy. Sige. Gialmurana sa mga sulpot but kayo. Shout out bro si Tilmo Junior nan ka. Puro lang daot ang SDA bro. Kamu may daot nga sabadista, iyamong panyining Katoliko. Ayo yun sira. Pag mamayabang kayo, followers lang kayo ni William Miller. Ayan ako. So, ayan. Puro pang daot ang SDA. So, ayan. Talagang totoo talaga yan. Ricardo good Damgo good bro Eugene, God bless you always. Yan yung mga sulpot. Ora mismo lilipat ako sa inyo o patunayan nyo kahit isa na apostol ni Kristo ay nailibing sa mga simbahan ninyo. Natawa tuloy ako kay Warren Basirel. Sino ba yung naglibing kay San Mateo nung namatay siya? Yung kanyang fans. Ano po si San Mateo? Artista, may mga fans. Sige. So, tanawa na lang imong amigo. O makalampaso ba siya nako kung may afirmatibo anarong Lunes o Domingo. Akong pamatudan nga paring Katoliko ang gisugo sa Ginoo pagsangyaw. Problema na nang rin niya no asa siya magtuyok-tuyok kanyang Episo 4:11. Problema na niya. Okay. So, wala na tayo sapat na oras hanggang sa susunod bukas ulit Pasensya na sa mga Tagalog medyo na may aksin sa kong Bisaya. So, hanggang sa susunod muli ito'y lingkod Brother Jen Japoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!